Naniniwala naman si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na mababawasan ng 60% ang baha sa Metro Manila at karatig lugar kung malilinis yung mga daluyan po ng tubig o yung mga drainage system. Detalye sa ulat ni Eden Santos. Inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang malawakang kampanya na layuning linisin at alisin ang mga bara sa mga daluyan ng tubig at drainage sa Metro Manila at mga karatig lugar. Yan ay matapos pangunahan ng Pangulo ang Oplan Kontra Baha Greater Metro Manila Waterways Clearing and Cleaning Operations sa Balihatar Creek, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Layo nito na mabawasan ang panganib ng matinding pagbaha tuwing malalakas ang ulan. Sinabi ng Pangulo na maaaring mabawasan ng hanggang 60% ang mga flash flood sa Metro Manila at karatig lugar kapag naibalik sa tamang kapasidad ang mga daluyan ng tubig at drainage system batay sa pagtaya ng mga siyentipiko. I'm very optimistic that once we get the majority of this done, maramdaman na kaagad natin na pagdating ulit ng tag-ulan next year, malaki na yung mababawasan sa flooding. Ininspeksyon din ng Pangulo ang isinasagawang dredging at pagtatanggal ng basura sa Balihatar Creek. Ang Oplan Kontra Baha ay isasagawa mula November 2025 hanggang July 2026 sa pangunguna ng Department of Public Works and Highways at Metro Manila Development Authority. Katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan at malalaking pribadong korporasyon. Saklaw ng kampanya ang kabuang 142.4 kilometro ng mga ilog, sapa at estero. Gayon din ang 333.15 kilometro ng mga drainage system sa buong Metro Manila upang mabawasan ang pagbaha sa mga mabababang lugar. Sa kanyang inspeksyon, sinabi ng Pangulo na ang pagbabara at pagdami ng basura sa mga daluyan ng tubig at drainage system ay isa sa mga pangunahing sanhi ng paulit-ulit na flash floods. We will continue to do this first part of the Oplan hanggang July of next year. Ng mga 9 months ito, hindi namin titigilan. Ngunit, even after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pag-desiltation, paglinis ng basura. Lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. Saklaw rin ng Oplan Kontra Baha ang pamamahala ng mga pumping station na itinuturong sa gabal sa daloy ng tubig. Ang isa pang nakita nating problema ay ang paglagay ng mga pumping station na mali. Merong mga pumping station, hindi lang meron, marami sa mga pumping station natin mula nang itinayo ay hindi pa gumana kahit minsan. Hindi nag-operate kahit minsan. Bakit? Dahil yung pumping station mismo sa paglagay nila, yun pa ang nakaharang sa tubig. At imbis na magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema. Dagdag pa niya, palalawakin ang Oplan Kontra Baha sa mga lugar na madalas ding nakararanas ng malalang pagbaha tulad ng Cebu, Bacolod, Rojas City, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao at Cagayan de Oro. It's the beginning of a very wide-ranging program to at least partially solve the problem of flooding, especially in the urban areas, especially in Metro Manila and the other highly urbanized cities and provinces. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.